sinabi ng Korte Suprema na dapat tatanggapin ang barangay certification bilang ebidensya ng residency. Sapagkat in fact, sabi po ng Korte Suprema doon sa kaso yung binibigyan ng pinakamataas na halaga ang barangay certification bilang isang ebidensya ng pagkakatira dyan sa lugar na yan. Dahil po doon, nakita po natin yung loophole na ba pwede makita ng mga kandidato o ng mga abogado ng kandidato sapagkat pwede pong maabuso yun. Itong nakaraang ilang buwan, mula po February 12 ng registration ng COMELEC hanggang September 30, nakita po namin yung pinipredict natin na maabuso yung barangay certification sapagkat hindi lang po siya ginamit ng mga bagong registrants, kung hindi ginamit lalo na ng mga nagpa-transfer ng registration from one municipality to another municipality, one municipality to another city, one city to another city, one province to another city or municipality. Kung tutuusin po natin, yung barangay certification naman ay technically hindi naman masamang gamitin. Kasi nga po yan ay isang dokumento na pinapanuntaan mismo ng mismo opisyal ng barangay na nakatira dyan yung mismong tao na yan as a constituent niya. Pero kung siguro po isa, dalawa hanggang 100, pwede po natin masabi na okay lang. Pero kung libo na po yung i-issue ng barangay certification sa ating pong palagay, ay hindi dapat sabihin na normal lang yung ganong klase ng issuance ng barangay certification. Ganong ito ay kanyang pinapanumpaan and therefore pwede siyang maharap sa kasong kriminal at kasong administratibo dahil ito ay misconduct and at the same time may paglabag sa ating omnibus election code. At dahil po dyan, nagkaroon po ang COMELEC na investigasyon ng 9 na lugar kasama ang Makati, Cabanatuan City, Makati City, Cabanatuan City, Cagayan de Oro City, sa ilang dalawang bayan dyan sa Sultan Kudarat, recently po itong San Juan City, nakatapos na at yung pong Ormoc City. Nakatapos na po ang aming task force na pinapangunahan ng aming regional director ng Region 8, nakakasalukuyan siya ang head ng task force. Natapos na po niya ang Ormoc, natapos na po niya ang Makati, at natapos na rin ang kanyang task force ang Cagayan de Oro. Sa Makati specifically, number 1, na-recommend po ng task force. At ito po yung in-adapt ng Commission and Bank na number 1, kasuhan ng kasong kriminal ang mga barangay chairperson na involved dito sa massive issuance ng barangay certification na walang pakundangan. Number 2, nirefer po namin sa DILG na kung pwede makasuhan ng kasong administratibo yung mga barangay chairpersons o barangay officials na involved. Number 3, amin po nire-recommend sa Kongreso na baka pwede ang barangay certification ay ipagbawal na bilang ebidensya. Total, meron po tayong national ID, although hindi pa po lahat ng Pilipino ay meron, at meron namang ibang government-issued ID. Tulad po dito sa Makati. Sa Makati, eksakto yung huling part po ng aming registration, from February 12 to April 14, wala po nag-question na propose sa mga nagpapatransfer from the former barangays ng Makati, na yung mga Embo barangays na ngayon ay 10 barangays na ng Taguig City. Wala po nag-question. From April 15 to July 14, wala pa rin po nag-question yung second batch ng mga registration. Pero buti po, from July 15 to September 30, may mga nag-question at umabot po ng 3,300 ang nag-question, at ito pong lahat ng ito ay disapprove ng Election Registration Board ng Makati City yung kanilang application for transfer of registration. Base po sa initial na investigasyon na ginawa ng ating task force nung tinatanong nila yung mga ilan po sa mga lumipat, at ang sinasabi po nila, more or less, it's more on the economic reason sapagkat nawalan daw po sila ng benepisyo doon sa nung sila ay lumipat kung kaya sila bumabalik. Technically admitting na talagang wala naman silang residency na, lalo na dito sa 2nd District ng Makati. At sinasabi lang nila na kinakailangan makabalik sila dito kung kaya nag-issue yung mga barangay officials ng certification. So ibig sabihin po, bakit ka mag-i-issue ng barangay certifications kung wala naman talagang residency yung mga tao na iyan? At yan po ay nangyari din sa ibang parte ng ating bansa. Kung kaya
Again, kasong kriminal at administratibo, yung aming pong ipapile na kaso sa kanila, more specifically under Section 261, letter E of the Omnibus Election Code, which is the use of scheme or manipulation to allow the registration of voters, or kung hindi man Section 261Y, Section Y, subsection number 9, tungkol din po yan sa registration. At sana po, itong pagkakataon na ito sa pagdinig na ito, ay mapag-isipan na rin po natin na i-amend yung ating Republic Act 8189 ng continuing registration law na medyo matagal-tagal na rin po hindi nababago. And we have to specifically define these crimes at the same time, medyo mas mag-impose po ng mataas na punishment kung hindi man perpetual disqualification to all public office because napaglalaruan po kasi yung mismong kahinaan ng mga kababayan natin. In fact po, Madam Chair, iniimbestigahan na rin po namin yung posibilidad na may mga areas na naghihiraman ng mga botante, lalo pat yung kandidato ay walang kalaban. And therefore, ipapahiram sa isang lugar na malapit lang doon upang magamit muna yung mga kababayan natin at tapos later on, pag may kalaban naman, ay babalik na lang ulit. So yan po sa ating palagay. At yan ay hindi katanggap-tanggap sapagkat nakakarimarin yung ganong klase ng mga efforts para lamang po hindi mag-reflect ng tunay na sentimiento ng mga kababayan po natin. Yung po sa Makati, nag-issue na po ang aming law department ng subpoena. Pinapasagot na po namin ng 3 barangay officials para sa kasong criminal election offense na may kulong na 1 hanggang 6 na taon. So yung kung tungkol sa referral naman, sinulatan na rin po namin ang DILG para sa kasong administratibo. Sa kasalukuyan po, may bago po na-refer sa amin, yan naman po yung sa San Juan City. So inaalam na rin po natin, kasi initially po, na-monitor namin yung mga nanggaling din po sa mga kalapit na syudad ng San Juan na lumilipat din po sa mismong syudad nito. Ang nakakapagtaka lang po kasi, Madam Chair, katulad na limbawa po dyan sa Cagayan de Oro, 14,000 yung biglang lumipat, ang galing po yung sa Dalawang Bayan sa Bukidnon. Ang mga mamamayan, wala naman po economic activity na ganun na na-discovering labis doon o kaya bigla may nahukay na ginto doon sa area. Pero dumami po ng ganun kadami ang mga mamamayan na lumilipat dito sa area. Kahit pa sabihin na yung plantasyon ng asukal doon sa sugar cane doon sa area sa Bukidnon ay hindi po ma-justify na wala na raw pong trabaho, hindi po ma-justify kasi yung sudden influx ng ganun kadami ng mga kababayan natin. So more or less po, Madam Chair, doon sa mga ibang specifics pa ay pwede rin po natin matanong yung aming head of task force, si Director Mendez. So in the meantime, yun po muna, Madam Chair and Your Honor. Salamat po. Thank you, Chairman. So just for disclosure, it was my political party who filed for opposition, yung United Nationalist Alliance, of which I am the president. Yung Chairman, yung sa Cagayan de Oro, yung 4,000, was it yung barangay certificate ba na to ay issued by one kapitan na? 8,000 po yun, Madam Chair. 8,100 po yun. One barangay lang po yan. So 8,100, isang kapitan lang yung nag-file. Isang kapital lang po ang nag-issue ng Barangay certificate. barangay certification. Tapos may nag-file ba sa kanila ng opposition? May nag-file po, last part na lang din po yung pagpa-file, last part ng registration. Similar dun sa situation sa Makati during the last part Yes, ng continuing registration. So may nag-file sa kanila at ilan naman yung napa-oppose? Mahigit 1,161 ang na-disapprove po yung kanilang application for registration. Meaning to say, Madam Chair, Your Honors, at least naalaman ng Election Registration Board na mayroong 1,161 doon sa last part ng registration na hindi talaga taga doon. Walang residency. We have to understand para po maunawaan din ng lahat. Pag po pinag-uusapan ng election law, it's not about just a house. It's domicile. You have the intention to reside there permanently. The intention is very important. Napakadami na po natin desisyon ng Korte Suprema na a person can have several residences at the same time, but a person can only have one domicile. And it can either be a domicile of origin,
or a domicile of choice, yung po yung desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng Imelda Romualdez Marcos versus the COMELEC. So, hindi po porket bigla lang natirahan dyan o biglang may naturong bahay, ay residente na kaagad for purposes of election law. Residente for purposes of civil law, but not a resident for purposes of election law. Although bilang pagpapaliwanag lang din po, hindi nangagulong, Madam Chair, Your Honors, na ang isang tao ay bawal maglipat ng kanilang residency. Pwede po siyang lumipat anytime. Ginagarantiya po yan ng ating Constitution, the freedom of abode and of changing the same. Subalit, kinakailangan magpatunay ng real intention to remain in that particular case. Yan po yung kaso ng Grace po versus the Commission on Elections. I would like to acknowledge the presence of Ms. Ellen